Happy Tuesday morning talaga sa inyong lahat. Yes! I'm so excited, just can't hide it. Aha, aha, aha. Woo, 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 woo. Ay. Hariko Hariko mambo, mambo. yeah. Oh! Talaga nga Bakla naman, it's a ka. beautiful morning. Bakit ganito kataas ang aking enerhiya? Bakit? Ako, ito share ko sa inyo. Ano Dahil else? everyday ako umiinom nito, ang MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ay, ano bang meron dyan, Mare, para ma-share natin sa ating mga pangga? Well, alam nyo naman, ang bawat MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawa at kalusugan. Alam mo, Mare, napapatango na lang ako kasi agree na agree ako. Aha. Dahil kaya naman pala plus ito ay may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. Hoy, eto para sa inyong kaalaman. Oo. Ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At alam mo ba, pangga, ng L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. O di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Kiss, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Alam mo, isa pa. Bakit? Isa pa. 1, 2, 2, 3, go. Same, same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin natin? Anekla. Yon! Happy Tuesday morning sa lahat pa rin po ng ating mga panggana. Nagpapatuloy na naghahanap buhay. Yes. Sa mga pumapasada sa mga lansangan ngayon, ang mga papamong drivers natin, mag-iingat po kayo, hindi ba? Correct. Kung ano man ang inyong mga dala-dala, truck man yan, o driver kayo ng bus, ng Oo. mga e-jeep, jeepney, taxis, grab, at kung ano-ano man, at syempre ang mga, alam mo yung courier natin, mga driver sa Lalamove. Correct. Diba? Syempre, isang magandang araw pa rin po sa inyong lahat. Ay, Mare, alam mo, nakakaligtaan natin batiin. Alin? Yung mga tindera dyan sa mga sidewalk. Correct. Yung may mga maliliit na transistor na nakatutok sa atin sa Energy FM. Uy, balita ko, may mga nakatutok din sa atin dyan sa may 13 Cavite. Hello Wow. po sa inyong lahat dyan. In fairness. Hi mo sa inyong lahat dyan. At syempre, sana lumaganap sa buong Cavite. Oo. Ang ating, alam mo yon, himpilan. Oo. Ibig sabihin nyo, eto na, bagong chismisa natin, diba? Correct. Na nakakaloka. Well, nandamitin sa mga hindi pa rin nakakakilala po sa amin. Bakit? Sabihin nila, bakit obligasyon ba namin kilalanin ka? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa woo woo woo! Ay, talaga nga naman kahapon, bakit nga ba talaga ako super, ano mo yun, ganito kagalak at ang saya? Oh. Dahil di ba kahapon nga namig nga natin, diba? Parang akala mo first time. Ang ating chairman ng MTRCB na Yes. si Miss Chairman Lala Soto. Paki-zoom nga muna ako Antonio, kasi yung nakikita diba? mga hindi dapat Ay, ang makita. taray, oo. Huwadya Kimbralet. Diba? Hindi. Kumbaga, magkagalit Ayan. ngayon. Magkagalit at magkaaway. Oh, wag mo nang ngayon. i-discuss. O tapos, kumusta naman kayo ni Chair Lala? Oh, parang wala ka dun diba? Ang dami mo kang bit-bit pa uwi. Para sa ating mga DJs ng Energy FM. Correct. We thank you so much MTRCB dahil binigyan nila kami Correct. ng Pakita lang natin. Iyo, paabot ako ng isa, please. Pakita Ayan. natin. Maraming salamat sa MTRCB dahil lahat po ng DJs po natin Oo. ay binigyan po tayo ng ganitong loot bag. At nakalagay dyan ang Responsableng panonood. Yan ang pamatayang linya ni Chair Lala sa lahat ng sinihan. Correct. Pero Mari, hindi lang yun ang panawagan syempre ng MTRCB. Ang responsableng pagpapalabas. Tama. Oo. Na ano? Ng mga palabas, mga pelikula, Tama. mga TV shows. Sundin natin ang mga restrictions lagi. At Oo. maging, alam mo yun, kahit hindi po kayo MTRCB deputy, dapat kayo mismo ay maging responsable. Lalo pat kung may mga dala-dala kayong bagets, diba? Oo. At kung sakali Mari sa mga lalo na sa mga sumasakay ng mga bus, Tama. mga pampublikong mga na, mga sasakyan, Truly. nakakita kayo ng hindi kaaya-ayang palabas. Tama. 'Di ba sa mga sa mga TV na mga Oo. bus na 'yan. Tama. Pwede niyo pong isangguni sa amin ni Kapitana Sisa or isend sa amin yung video na sila ay nagpapalabas ng mga pelikula na hindi angkop sa mga batang manonood. Ayun, Totoo naman yun. Galit na yung lolo mo. Totoo naman. Oo.
Diba? Pero hindi eto lang na. yon ang dahilan bakit natin Mukhang, kinita. eto. Speaking of pagpapalabas, eto kasi ngayon ang katanungan ng mga tao. Anets! Matuloy kaya Ang pagpapalabas ng ng very controversial na pelikula na kung saan nga naman ngayon ay nasa husgado na. Kagabi ay talagang ginimbal. Napanood mo ba? yes! Ginimbal tayo ng TV Patrol. Charot. Dahil, kwento. Dahil nga dito, Vic Soto and Daryl Yap maghaharap na for the first time. O, diba? Na nakakaloka. Kakanta ba sila ng For the First Time Hindi. in Forever? Hindi, kakanta sila ng I'm trying defying gravity. Ay. O, diba? Sino sa kanilang pink? Sino sa... Malamang hindi si Daryl Yap yan. Eto na nga. Hindi magpipink si Daryl Yap. Eto na, kasi nakatakda dapat pala mare bukas. Ah. Sana ang first arraignment sa kasong isinampa na 19 counts sa cyber libel case ni Vic Soto laban kay Daryl Yapa. Kaso? Pero na-postpone ito, mare. Nyokep. Hindi bukas, kung hindi sa biyernes Huh? na reschedule. Ang bilis, di ba? Ay! Ang bilis. Oo nga. Kasi nga naman naglabas muna ng gag order ang Supreme Court regarding dito kasi para malaman talaga at makuha. Inilabas ng Muntinlupa Regional Trial Court ang gag order kasi para makuha na kaagad nila yung magiging sagot ni Direct Daryl Yapa patungkol dito kumaga sa complaint na inihain laban sa kanya. Teka, sandali, wait. Oh. Ano Paano ang ibig ganun? sabihin ng... Wait! I'm in love you, I'm in love you. Wait! Mga Laro na naman. Siraulo. Kasi hindi nga pwedeng Oo. chikahin gag order. Weird, di ba? Oo. Pero Mare, ano nga bang ibig sabihin for the benefit of our panggas? Oh. 'Di ba? Anong ibig sabihin ng gag order? Well, ito yung yung kinabibilangan nila Michael V nila. Bubble gang Mali yun. pala. Gag show pala. Klaka. Hindi, yung mga gag order na ito, inilalabas ito, lalo pat kung may mga complainants na inihain. Wow! Abogado! Abogada! Hindi, di ba? Pero yun nga kinagulat kasi ng lahat. Marami nagspekula, marami ang nagtanong. Di ba? Na kung saan nga ba hahantong ito? Well, sa kanilang unang pagkikita, base sa inireport na lumabas sa balita, hindi ba? Na parang didinggin ang unang pagdinig sa naturang kaso. Hindi dahil para, alam mo yun, may idiin, may isisi na ganito. Kung hindi para malaman kung ano nga ba ang pwede na nilang mga ipalabas, kung may ipapa-edit ba, sumasang-ayon ba yung ganito, kung magkakasorihan ba, hihingi ba ng pasensya, yung ganito. Kasi ayon naman sa napanood natin kagabi, diba? Nagsalita na rin ang kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortuna na sinasabi nga niya na nagpadala daw sila di umano ng script bago nila inilabas ito. Na mariin namang itinatanggi kasi may nagbigay din ng statement si Tito Sen na wala silang natatanggap, even si Vic Soto, na script na kopya. Ayon sa balitang lumabas po yan kagabi. Na kumbaga, eto ngayon. So, Mari, parang ang lumalabas, parang nagsisinungaling ang ano? Well, yun ang malalaman natin, di ba? On Friday. Kasi dapat bukas yon. Kasi para lahat nakatutok nga eh. Kasi may mga Kaya lang nakikita ko sa na-reschedule. social media, sino talaga daw ang nagsasabi ng totoo? Diba? Na nakakaloka. Pero maganda rin naman na magkaroon ng preliminary hearings kaagad kasi para magkaalaman din. Diba? Para malaman din ng sambayanan kung ano nga ba talaga ang motibo ng pelikulang ito. Ito ba ay para pagpanira sa kredibilidad at sa pagkatao ni Vic Soto? Or ito ba'y makakatulong para linisin ang kanilang pangalan? Yun lang din naman yun. Dalawa lang naman yun. Mare, bilang deputy ng MTRCB, aking ni-review kagabi yung mga binigay sa atin na na jurisdiction ng MTRCB kung saan nakapalooba ang pwedeng mangyari kung sakaling ang pelikula ay ma-X. Oo. 'Di ba? Pag sinabing X, ang rated ng ang pagre-rate doon sa pelikula, ibig sabihin hindi ito ipalalabas sa pampublikong sinihan sa kahit saang platform. Correct. Ngayon ano nga ba Mare yung mga yung mga pinagbabatayan ng MTRCB
kung saan hindi pwedeng maipalabas ang pelikula. Isa na dyan ang pagkakaroon ng kaso. Tama, So hanggat may diba? nakasampang kaso dito sa pelikula ni Direk Daryl Yap ay hindi ito pwedeng ipalabas. Kumaga parang public viewing, public showcasing, pero Mare, Actually, Mari, di ba nakalagay din dun sa jurisdiction na maaring hindi rin ito ma-review. correct ka. Pero Mare, eto yun na. Pero, 'di ba? Since wala pa naman din inihain, 'di ba? Kumaga wala pa naman din isinumite Oo. sa tanggapan ng MTRCB. Dahil natanong natin kahapon. Oo, 'di ba? Pero, 'di ba, sabi nga ni Chair Lala, nagbigay nga lang siya ng motibo na we will not talk about this kasi may kaso. Oo. So, yun lang, hanggang dun lang po tayo. At So, saka kahapon, Mare, kung matatandaan mo, nung tayo ay nagtatanong, 'di ba? Nagtatanong tayo kay Chair Lala dahil nangako tayo sa ating mga panggan na tayo nga ay kukuha ng ilang impormasyon kay Chair Lala. Diba? Ang sinabi ni Chair Lala ay hindi ipinapayo ng abogado ng MTRCB na wag muna magbigay ng kahit anong pahayag sa issue dahil hindi pa po natatanggap ng MTRCB ang pwedeng reviewin sa pelikula ni Direk Daryl Yap. Diba? Yun lang naman din ang ating mga nakalap na impormasyon. Yes. Nang tayo ay nakipagkita kay Chair Lala Soto kahapon. Pero eto na nga, kasi magkakaalaman din patungkol naman dito sa sinasabi mong restriction kanina. Oo. Babase sila sa magiging, alam mo yun, sa magiging hearing nila this coming Friday. Ay, talaga? Kasi nga, kumbaga doon na malalaman kung ano ba, ipo-push through ba, pahintulutan ba ng korte? Oo. May posibilidad ba na ipa-trim down ng mga sequences? O iparibisa ang title? O di naman kaya, alam mo yung putulin yung mga trailer at ibahin yung trailer? Yes. Walang nakakaalam kasi wala pa namang preliminary hearing. Kumbaga parang eto sana, yun nga, mabibigyan sana ng kasagutan ng lahat ng katanungan ng mga tao kung bukas sana inatuloy. Kaya lang ito ay nariskeda sa darating na Biyernes at kung saan nga naman na doon pa lang din natin malalaman at makakakuha tayo ng impormasyon. Kasi sa kasalukuyan ay meron na din tinatawag silang parang kumbaga restriction na kung saan bawal na pag-usapan ang kahit na anong usapin na patungkol dito sa kasong isinampa ni Bossing Vic Soto labang kay Direk Daryl Yap hanggat hindi pa nagkakaroon ng linaw kung ano nga ba lang ang pwedeng pag-usapan, pwedeng ipalabas, pwedeng ipakita at pwede ring kumbaga parang gawin. So hanggat alam mo yun, lahat nakatali pa rin ang kamay natin. Kumbaga parang hindi rin naman din tayo titigil na makakuha ng impormasyon dahil syempre trabaho natin yan. Pero makakaasa po kayo na ang ibabalita lang po ng Baklitas ay pawang, alam mo yun, mga impormasyon na pinapayagan lamang na ilabas ng Korte Suprema. Lalo na, Mare, meron ng writ of habeas data. Oo, diba? Oo, at saka gag order nga. Medyo yun, Mare, ha? Lahat sa ating mga kapatid na mamamahayag. Correct. Dapat alam po ninyo kung hanggang saan lang po yung pwede nyo pong i-disclose at pag-usapan, lalo na't may gag order na po ang korte. Correct. At saka isa pa, yun iniintay din ng lahat kasi since preliminary ito at first time nilang mag-meet, diba? Alam mo yun, posible kasi na tipong sinatawag na pwede nang magkaroon ng mediation dito, Mare. Oo. Yung pagpapakumbaba ng isang party, paghingi ng tawad para hindi na ito tuluyang mag-proceed to kaso. Oo. Kasi kumbaga parang ito ay isinampa pa lamang po. Kumbaga hindi pa talaga sa korte mismo. Kumbaga nasa piskalya pa lang. So pwede pa siguro kung may reconciliation pa. Oo, na paghingi ng sorry, may magsasorry nga ba? May magmamatigas nga ba? Yan ang malalaman natin sa mga susunod pa mga araw. Pero for the meantime, marami nag-a-advise na. Oo. Na parang tipong yung marami nag-a-advise, Mare, na hindi naman mahirap kausap yung mga Soto Kung alam mo yun, simple sigurong sorry or may gagawa nun or pasensya na. Pero kung talagang si Direk Daryl Yap kaya ay magsasorry. yun ang aabangan natin. Oo. Kung magkakaroon nga ba, meron nga bang magaganap na pagpapakumbaba or paninindigan? Dahil syempre sa kanyang paniniwala bilang director din naman, diba? Wala naman nag-aalis sa kanya ng karapatan at kahit na sino man. Oo. Diba? Gaya rin na sa kanyang statement na walang sino man din ang alam mo yun, pwedeng kumadlang sa mga taong gusto magsampa ng kaso. Yes. Depende yan sa pagpapatunay nyo at pagpepresenta ng inyong mga dokumento na alam mo yun, para ma-justify yung ginawa ninyong ito. Diba? Pero alam mo, Mare, may nakalap akong balita kahapon. Anekla Barb. Yung tungkol dun sa kaso na sinampa ni Pepsi Paloma dati. Hindi.
Diba? Ay, sige, tuloy. Oo. Oh. Na wala naman daw Kasong na ano. Oo, kasi hindi na-push naman daw through. nag-prosper. Kumaga, isinampa lang dati nakasama nung kanyang dating manager ba yun? Oo. Na si Ray De La Cruz. Oo. Na parang pampaingay, yun ba yun? Oo, parang ganun lang. Parang umingay. Oo. Pero hindi alam kasi ng mga tao, 'di ba? Ito lang for the info of everyone. 'Di ba, yung sinasabi nga ng dokumento ang pagsasampa ng kaso ni Pepsi Paloma laban dito sa kay Vic Soto. Pero hindi kasi lumabas din yung impormasyon, yung pagsasampa din ng reklamo ng TVJ laban kay Ray De La Cruz. Correct. 'Di ba? Na parang tipong kasi ang gulo na walang nakakaalam ng buong storya, 'di ba? Yung mga kapanahunan na yun, Diyos ko, neneng 4 years old pa lang yata ako noon. Talaga? Or 3 years old, ganyan. Ako hindi diba? pa buhay nung panahon na yun. Oo, pinagpaplanuhan ko pa lang paano ka imomold. Unplanned nga ako Paano Hindi ka inaasahan. uhulmahin. Oo. Paano ang laki nung tipa. Paano ka huhugutin sa tadyang ng iyong ina? Ayun. Inotopsy siya sa laki ng akla. Pero yun na nga, di ba? Gaya pa rin ang ating sinabi, di ba? Malalaman pa rin natin yan sa darating na Biyernes sa paghaharap ng dalawa sa Muntinlupa Regional Trial Court para sa unang pagdinig dito nga sa kasong isinampa ni Bossing Vic Soto ng 19 counts na cyber libel. Diba? Laban sa direktor na si Daryl Yap. At gustuhin man namin kunin ang panig ni Direk Daryl Yap, pati na ang mga Soto, bawal pa po. Bawal sila. Okay, bawal pa po. Silang magsalita. Kaya nirerespeto at bumabase lang po tayo sa ating pinag-uusapan base sa mga napapanood na natin at mga impormasyon na naglalabasan na pwede nang ilathala bilang isang mamamahayagan. Correct. Samantala kahapon naman, Mare, no? Mamamahayagan? Ang dami. Mamahayagan. Kaugnay ng balita na yan ay inilabas na nga ni Direk Daryl Yap ang isa pang karakter kung saan litrato ito ni Juliana na na gaganap bilang makeup artist nga. Si Juliana Parescova Segovia na gaganap bilang makeup artist, hairdresser ata yun. Ni Pepsi pero Paloma. alam mo, sabi nga ng ilan, 'di ba? Siguro this is the perfect timing, 'di ba? Na may nagsabi pa nga na wag daw puro sa social media direkta. Sabi ni Nanay Christy. Bakit hindi mo sabihin? Sinabi niya yun na wag daw puro na lang sa social media dahil 'di ba, lahat daw ng bala doon daw idepensa na lang daw sa korte kasi 'di ba, total magmi-meet na kayo this Friday. Correct. Doon na ilabas. Pero yun na nga, as in talagang yun lang kagabi. Napanood naman ng lahat siguro at sa mga hindi nakapanood, kumaga parang yun nga, ang kumaga parang hindi naman pinipilit, pero ang depensa kasi ni Attorney Raymond Fortuna ay nagpadala sila ng mga copy ng script na which is pinabulaanan din sa statement na pinadala ng ni Tito Sen sa TV Patrol na sinasabi nga niya na walang natanggap. Baka ibang Vic yung napadala. Baka parang sinasabi pa nga ni Tito Sen is parang sa Vic Del Rosario nila pinadala, hindi sa Vic Baka sa Soto. pinsan ni Romel Del Rosario. Yung gumagawa ng masarap na cookies. Oo. Ang Del Rosario's Kitchen. Yes, cookie ni Lara. Baka naman. Oo nga, na-plug. Alam nyo gaano kamahal ang placement. Baka naman pwede. Oo. Anniversary ng Baklitas, pa-cookies naman kayo. Anong oras na? Anong araw na ngayon, no? Yung pinush kong sa kahapon, no? Lunes, diba? Soft drinks, Sabi ko pa naman, ang tamis parang arnibal. Pengi naman ako niyan. Pengi naman ako niyan. Hanadi, asan na ang nyop drinks? Pero yung yung politikong binanggit mo. Wala, hindi ako pinansin. 'Di ba? Doon ako sa nagpapasara ng kalye. Wow! Yung namimigay ba yun ng imported na delata? Imported na dilata doon sa Sampalo. Taray, no? Kasi naman, puro ganon-ganon. Oo. Dilata naman. But anyways, yun na nga. Gaya pa rin ang ating sinabi, mahaba pa rin po ang tatalakayin natin, tatahakin patungkol dito sa kasong isinampa ni Vic Soto laban nga kay Direk Daryl Yap. Dahil syempre,
magsasanga-sanga pa rin ito. Oo. Siyempre, lalabas ang mga depensa, lalabas ang kung ano mang statement, diba? Pero siguro, yun, antayin na lang po muna natin ang magiging desisyon na. We're a little bit disappointed. Kasi Bakit? nung yung kinita natin si Chair Lala, ayaw magsalita kahit pigain mo yung leeg. Ayaw. Nagsa-sign language. Oo. Nakaganyan. Christmas dinner Ay, ito. no. Lunch yun. Oo. Grabe ka. Ano dinner? Madilim sa balbar. Ay, Ay, ano ba? Bayaran mo na naman yan. Kayo, hulog-hulugan na. Ayaw magsalita Diba? ng Chair Ayaw Lalaga. magsalita. No. Oo. I love you, Chair. Kumain, masarap yung steak. And in fairness, diba, would like to say hello then to her lovely daughter, Helena. Oo, Helena. Hi, we love you. Yayi! Diba, si Yayi, syempre ang bumubuo din ng MTRCB, Oo. diba? Pero yun lang naman din, at least, diba, doon palang pinakita pa rin ang pagiging professional ni Cher Lala para sa lahat, na marunong Oo. siyang, nirerespeto niya kung ano muna yung ididikta or At wag mo na mag-speculate kung Oo. ipapalabas o hindi kasi wala pa nga sa kanila. Actually, yun lang yung nakuha nating sagot. Huwag nyo kaming pangunahan. Oo. Yun lang. Hindi, yun naman. Totoo naman, diba? Kasi marami na nagsasabi, diba? Katulad si Arn Arn. Oo. Diba? Ay, hindi, si Igan Ay, si yun. Igan pala. Diba, Si sinabi Arn Arn yung nga puppet. niya, yun lang naman na naging statement, diba? Kasi kung meron man may gusto kayong malaman sa amin, yun lang ang nasabi ni Cher Lala. Oo. Huwag nyo kaming panguna. Lalayo pa ba kayo? Oo, Syempre diba? sa amin naman gagaling yun. Nakakaloka. Kaya, At saka, mm. sasabihin talaga namin kung meron. Kaya diba? tabayanan natin kung talagang ang totoo, yung gaya na sinasabi nga ni Direk Daryl Yap, na mapapanood ito on February kung matutuloy man. Oo, sabi niya ipapalabas daw ito sa 40th anniversary or Ng? death anniversary ni Pepsi Paloma. Ay, ang tara. Oo, mukhang sure na si Direk Daryl. Ay, yun ang malalaman natin. Direk, ipadala nyo na yung sample sa MTRCB ng ng mahusgahan. Oo, diba? Para ma-review. Oo, ma-review. Pero ulitin ko binanggit lang ni Cher Lala, wag nyo kaming panguna. Oo, hintayin ninyo na ma-review namin dahil kung bidabida kayo, baka i-crompas namin sa inyo yung bago nilang magandang tumbler. Oo, diba? Oo. Once again, thank you so much po ulit sa mga loose bags for the DJs, diba? Maraming salamat po at syempre yan po muna ang ating unang chikahan for today's video sa aming pagbabalik Ay naku, sana kung wala ng gag order, no? Direk diba? Daryl, baka naman. Oo. Baka gusto mo naman magpa-interview. Diba? Welcome naman din tayo at syempre din sa parties ng ng Soto, diba? Lalong-lalo na kay Bossing Vic, diba? Open naman din po ang ating ang ating himpilan para sa lahat at syempre para sa balanseng impormasyon na pwede din namin makuha at maibahagi sa ating mga tagapakinig dito sa Energy FM. Correct. Ang taray, ang lakas ko makamel chanko dun sa Pero tiisin nyo na lang, wapa kaming elevator. Ilay na lang yun. May mga paparating na VIP. Ayusin nyo na yan. Kung anyways mga bangga, gaya mo nung sinabi ko, sa aming pagbabalik isang matig mong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakuna. Tururu! Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po ang na-disappoint. Pero okay lang, masarap yung steak. Oo, diba? Hindi tayo nakako ng chismis, auntie. Eh, hindi talaga. Oo, kahit pigain mo ang liig, ayaw. Oo, ganun talaga. Pagka alam mo yun, nagkita kayo as friends, Oo, hindi dahil sa trabaho. hindi na trabaho. Diba? Oo. Ako po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Dali-dali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!